Isa, tumayo ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya. At yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kadakilaan sa langit. Sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon, Amen. luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong butihing kura paroko, Reverend Father Danichi Uy. Rin ng Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtugin ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipan ninyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipan ninyo ang trumpeta, hipan ng trumpeta. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang.
Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Pakinggan ninyo, mga taga-Israel, itong sinabi ng Panginoon. Pinatnubayan kong palabas sa Ehipto ang inyong lahi. Sa lahat ng bansa sa ibabaw ng lupa, kayo lamang ang aking itinangi at inalagaan. Kaya't parurusahan ko kayo dahil sa inyong mga kasalanan. Maaari bang magsama sa paglalakbay ang dalawang tao kung di muna sila magtipan? Uungal ba ang leyon sa kagubatan malibang makatagpo siya ng biktima? Aatungal ba ang batang leyon sa loob ng yungib kung wala siyang nahuling anuman? Mabibitag ba ang isang ibon kung walang pain? Iigkas ba ang bitag kung walang huli? Maaari bang disakmalin ng takot ang mga mamamayan kapag hinipan ng bantay lungsod ang trompeta? Mangyayari ba sa isang lungsod ang isa kahindik-hindik na bagay, malibang ito'y itulot ng Panginoon? Tunay na ang Panginoon ay di gumagawa ng anumang bagay na di ipinababatid ang kanyang balak sa kanyang mga lingkod, ang mga propeta. Pag-ungal ng leyon, maaari bang hindi ka matakot? Kapag nagsalita ang Panginoon, mapipigilan mo bang ipahayag ang kanyang sinabi? Pinuksa ko ang ilan sa inyong lungsod, tulad ng aking ginawa sa Sodoma at Gomora. Kayo'y parang nagdiringas na kahoy na inagaw sa apoy. Ngunit ayaw pa rin kayong manumbalik sa akin. Sumbat pa ng Panginoon. Kaya mga taga-Israel, humanda kayo sa di mapipigil na paghuhukom ng inyong Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng atin pong itutugon. Poon, ako'y pangunahan, ng landas mo'y aking sundan. Tayo pong lahat. Poon, ako'y pangunahan, ng landas mo'y aking sundan. Ang gawang masamay, di mo kalulugdan. Ang gawaing hidway, di mo papayagan. Ang mga palalot masasamang asal, iyong itatakwil at kasusuklaman. Poon, ako'y pangunahan, ng landas mo'y aking sundan. Parurusahan mo yaong sinungaling, pati mararahas at ang mga taksil. Poon, ako'y pangunahan, ng landas mo'y aking sundan.
Dahilan sa iyong tanging pagmamahal, ako ay dudulog sa iyong tahanan. Sasambahin kita sa templo mong banal bilang isang tanda ng aking paggalang. Tugon. Poon ako'y pangunahan, ng landas mo'y aking sundan. Tumayo ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Pun ikaw ang pag-asa, ng salita mo'y ligaya. Pag-asa ko sa tuwin na Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. Bumugso sa lawa ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Ngunit natutulog noon si Jesus, kaya't nilapitan siya ng mga alagad at ginising. Panginoon, tulungan ninyo kami. Sabi nila, lulubog tayo. At sinabi niya sa kanila, ano't kayo ay natatakot? Napakaliit naman ng pananalig ninyo. Bumangon siya, sinaway ang hangin at ang dagat, at tumahimik ang mga ito. Namangha silang lahat at ang sabi, anong tao ito? Kahit ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilia. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, mga nasa tahanan at nasa abroad na nagsisimba via online. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Narinig natin sa ating ebanghelyo sa araw na ito ang kwento ng pagpapakalma ni Jesus ng dagat. Pagpapakalma. Sabihin nyo nga po yun. Yan, no? Isang bagay na tinuturo sa atin ng kwento ay sadyang may bagyo na dumadating at umaalis. Sa buhay, sadyang may bagyo. Dadating, aalis. Hindi ito permanente, kundi pansamantala. Pansamantala. Sa hinaba ng buhay natin o tinakbo ng buhay natin sa bansa natin, alam natin kung kailan may bagyo. Tama? Alam natin tapos na ang tag-init. 'Di ba? Alam natin yun. Alam natin na pag ganitong buwan, tag-bagyo, magtataka pa ba tayo kapag Hulyo na at umuulan? Hello? Hindi. Kaya nga 'di ba?
O, yung panahon natin, ganito. Alam na natin yan. Sadyang alam natin na sa panahon, talagang papalit-palit. May bagyo, may tag-init, may tag-hirap. Di ba? May mga panahon talaga na madalas naman ang bagyo. Oh, literal, alam natin yan. Pero sa buhay natin, alam mo din kailan dadating ang bagyo. Hello? Alam nyo ba yon? Alam mo ba na kung kailan ka magkakasakit? Hindi. Pero yung kinain mo, alam mo eh. 'Di ba? Alam mo pag kinain mo yan, magkakasakit ka. Tama? Yun tayo. No? Yun ang madalas sa problema ng tao. No? Hindi alam ang bagyo, pero alam ang dahilan. Alam ang sanhi. Hello? Hindi tayo nakatahimik tayo bigla, no? Mamaya, pag-uusapan natin yan. No? Pero balik tayo dun sa bagyo ni Jesus. No? Talagang ganun. Panapanahon may bagyo. At hindi yan permanente, kundi pansamantala. Kaya kailangan lang natin ng mahabang pasensya at mag-intay hanggang ito ay humupa at mawala. Pero sadya naman, may mga bagyo na nalalaman natin kung kailan dadating. Nalalaman natin kung kailan ito hahagupit. Alam natin yun. Kaya nga, pwede itong paghandaan para hindi magdulot ng malaking pinsala. Father, kailan ba darating ang bagyo? Kailan dumarating ang taghirap? Kapag ikaw ay masyadong magastos. Diba? Hindi mo ba alam kailan ang taghirap? Alam mo, sweldo ngayon, di ba? Hello? Wala pala mga trabaho, kaya hindi alam, no? At 30, sweldo ngayon. Bukas, kung anong gagawin mo bukas, o baka nga lang mamaya, malalaman natin kung sa katapusan o sa 15 may bagyo. Kaso, ito ang problema. Ito ang problema. Hindi natin alam ang ating mga ginagawa. Gaya na lang ng mga alagad. Alam nilang may bagyo. Ang nakalimutan nila, kasama nila si Jesus. Ang nakalimutan nila, tumingin kay Jesus. Ang nakalimutan nila, kapiling nila si Jesus. Hindi ko alam kung nakalimutan ba nila talaga o hindi nila alam. Hello? Parang tayo, no? Hindi ba alam o nakalimutan lang? Kaya ba naghihirap, nakalimot ka, hindi ka nag-ipon? Kaya ba nag-away, magulo ang pamilya? Kasi, hindi kayo nag-uusap-usap. Yan ang kakaiba sa mga alagad ni Jesus. Kakaiba kasi alam na nga nilang kasama nila si Jesus, natakot pa din sila. Natakot pa din sila. Fear weakens our faith. Pinahihina ng takot ang pananampalataya. Kapag nangibabaw ang takot, gumuguho ang pananampalataya. At itong dahilan, kaya natanong ni Jesus ang mga alagad, ano't kayo'y natatakot? Napakaliit ng inyong pananalig. Tingnan nyo, no? Magkakasama na sila. Alam dapat nila na hindi nagpapabaya si Jesus. Kaya napatanong si Jesus ano't kayo'y natatakot? Posibleng kahit magkakasama ang mga alagad at si Jesus, kaya sila natakot ay dahil nakatingin sila sa alon. Nakatuon sila sa bagyo, sa halip na kay Jesus. Hindi ba?
Kapag alam mong kasama mo si Jesus, matatakot ka ba? Hindi. At yan yung sinasabi ni Propeta Amos sa ating unang pagbasa. Di ba? Parang isang leon. Aatungal ba ang leon kung wala siyang nakikita? Di ba? Parang aso. Di ba yung aso, hindi yan kakahol. Pero pag may nakitang magnanakaw o may nakitang tao, kumakahol. Di ba? Ganon din tayo. Kung alam mong kasama mo si Jesus, matatakot ka ba? Hindi. Dahil alam mong hindi magpapabaya ang Diyos. Maliban na lang kung tayo ay nakatuon sa alon. Kung tayo ay nakatingin sa bagyo kesa sa Diyos. Yung alam mo na ngang naghihirap ka, saan ka pa titingin? Sa paghihirap o sa Diyos? Hello? Hindi nyo masagot, no? Kasi marami ganyan, no? Ang dami nang naghihirap sa atin, ayaw pa magsimba. Ayaw pang tumawag sa Diyos. Ayaw pang humingi ng saklolo sa Diyos. Kaya nga magandang paalala to sa atin, tayo mga nagsisimba, tayong mga makadiyos. Magandang paalala nito na sa buhay may bagyo. At ang paalala, huhupa din ang lahat. Sabi mo sa sarili mo, ang bagyo hindi panghabang buhay. Lilipas din at titigil ito. Pwede rin, sabihin mo, binabagyo ka pa lang, hindi ka pa lulubog. Parang yung mga alagad, no? Natakot agad. Lumubog na ba sila? Hindi pa. Inuuga pa lang sila. No? Kaya inuuga pa lang ng alon. Hindi pa hagupit yan. Paalala mo sa sarili mo na si Jesus ang magpapatigil ng bagyo. Manalig ka lang. Huhupa din ang lahat. Mag-intay ka lang. Sa buhay may bagyo. At madalas, alam natin ang dahilan. Balik tayo. Alam mo kung kailan ka maghihirap. Kailan? Kapag ikaw ay naging magastos. Alam mo kung kailan ka magiging mahirap. Kapag hindi ka nakatapos ng pag-aaral. Alam mo kung kailan magiging magulo ang pamilya. Kapag hindi kayo nag-uusap-usap. Kapag hindi kayo nagkukwentuhan. Kapag hindi kayo simpleng sabay-sabay kumakain. No? Yang mga yan, maliliit man yan, pero magdudulot yan ng bagyo kapag nawala. Yung hindi ka sanay magpaalam, yung alis na ako. Yung mga simpleng ganyan, sa huli magdudulot ng bagyo. Yung simpleng pagkain mo ng street food araw-araw, yung araw-araw, Ilocos empanada, yan, mga simpleng ganyan. Magdudulot yan ng bagyo. Paano? Abay, magkano yan? Araw-araw. No? Wala pang 15, ubus na talaga ang sweldo. No? Pwede bang ganun? No? Kape-kape, no? Hindi pwede. Yung mga maliliit na yan ang magdudulot ng bagyo sa atin. Alam natin eh. Tapos sasabihin mo, ay hindi Father, tatawag na lang sa Diyos. Yung tatawag tayo sa Diyos, pero kasalanan natin, anong mapupulot natin? Aral. Tuturuan ka ng Diyos ng leksyon. No? 'Di ba? Yan ang problema sa atin eh. Tayo may gawa, ang Diyos ang tatapos. Tayo may kasalanan, ang Diyos ang sasagot. Kaya kung hindi mo nakukuha ang sagot at hindi natatapos, tinuturuan ka ng Diyos ng leksyon. Mga kapatid, walang permanenteng bagyo. Sadyang dumadating ito pana-panahon. Kaya walang dapat ikatakot dahil hindi tayo agad lulubog sa bagyo. Inuuga pa lang tayo. At bago pa tayo lumubog, sigurado, napahinto na ito ni Jesus. Amen? Amen. Tumayo ang lahat.
sumusunod sa anak ng Diyos, maging ang hangin at alon. Mulat sa katotohanan ito, manalangin tayo ng may pananalig para sa katahimikan ng napakagulong mundo. Sa bawat panalangin ating sasambitin, Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang simbahan, sa pamamagitan ng kanyang mga miyembro, naway maging malakas sa pananampalataya, higit sa lahat sa kanilang pagharap sa mga paghihirap at pagsubok sa ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga naglalakbay sa karagatan, ang mga mandaragat, mga mangingisda, at yaong mga taong sa dagat magmumula ang ikinabubuhay, naway makadama ng kasiguruhan at kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga nangihina sa kanilang pananampalataya, naway mapatatag sa pamamagitan ng tulong at suporta ng kanilang mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga may kapansanan at mga nagdurusa sa matagal na karamdaman, naway makatagpo ng kapayapaan kay Kristong may kapangyarihang magpagaling. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga yumao, naway makadama ng walang hanggang kapayapaan kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Sa katahimikan ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Isama natin sa ating panalangin ang lahat ng mga tumutulong at sumusuporta sa ating parokya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ama sa langit, patatagin nawa kami ng mga pagsubok at suliranin ng buhay na puno ng unos at magdulot nawa ito ng kapayapaan sa aming mga kaluluwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Lahat ng mga lungkot, ligaya at pagsubok, lahat ng lakas at kahinaan ko, inaalay kong lahat, buong pagkatao, ito ay isusunod sa'yo. Tumayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinapagindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mong ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod na mga alay na ito
sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinapagbago at idinarangal sa pamamagitan ng anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Lumuhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kami pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming may alay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo po muna sandali. Mga paanyaya, bilang pagsisimula ng ating mga gawain sa darating na kapistahan ng pagkakatatag ng ating simbahan bilang parokya, sa darating na linggo, 5 ng Hulyo, ang ating banal na misa sa 9 ng umaga ay pangungunahan ng ating mahal na Arsobispo ng Maynila, ang kanyang kabunyian, Jose F. Cardinal Advincula. Sa 4 ng hapon naman ay ang ating kick-off mass o ang tradisyonal na misa postigo na gaganapin sa Esplanade Fort Santiago. Ito'y susundan ng maringal na prosesyon pabalik ng ating parokya. Mayroon pa rin po tayong misa sa 6 ng umaga dito sa ating parokya. Sa darating na 7 ng Hulyo hanggang sa 15 ng Hulyo ay ang ating misa nobenaryo bilang pagdiriwang ng ating 17 taong anibersaryo. Ito'y gaganapin sa 6 ng gabi. Mayroon pa rin po tayong misa sa 6 ng umaga. 8 ng Hulyo, araw ng Miyerkules, ay ang 9 na taong anibersaryo ng Episcopal Coronation ng ating mahal na ina, ang Birhen ng Soledad. Ang ating banal na misa ay sa ganap na 6 ng umaga at sa 6 ng gabi. 9 ng Hulyo, araw ng Huwebes, ay ang 10 taong anibersaryo ng solemneng pagtatalaga ng ating dambana bilang bahay dalanginan. Ang ating banal na misa ay sa ganap na 6 ng umaga at sa 6 ng gabi. Sa darating na 12 ng Hulyo, araw ng Linggo, ay ang Soledad ng Maynila Grand Marian Procession. Dadaluhan ito ng iba't ibang imahen at larawan ng ating mahal na ina. Ang ating banal na misa ay gaganapin sa Kartilyan ng Katipunan, Manila City Hall sa ganap na 4 ng hapon na susundan ng maringal na prosesyon pabalik ng ating simbahan. Mayroon pa rin po tayong banal na misa sa 6 at 9 ng umaga dito sa ating parokya. Ang misa sa 6 ng gabi ay pagsamantalang ipagpagliban upang bigyan ng daan ang gawaing ito. Sa darating na 16 ng Hulyo, araw ng Huwebes, ay ang pagdiriwang na 17 taong anibersaryo ng pagkakatatag ng ating simbahan bilang parokya. Ang ating banal na misa ay sa ganap na 6 ng gabi. Inaanyaya ng lahat na makibahagi sa mga banal na gawaing ito. Maraming salamat po. Tumayo ang lahat. May kasabihan tayo sa Ingles, save for the rainy days. 'Di ba? Bata pa tayo, narinig na natin yun, save for the rainy days. Ano ibig sabihin nun? Sadyang may bagyo. Sadyang darating ang sakit. Sadyang darating ang gulo. Sadyang may aksidente. Ano pa? Sadyang may hirap. Pero ang tanong, anong ginagawa mo ngayon? Baka ikaw ang dahilan kaya may bagyo. Gugulat tayong iba, no? Bakit? Bakit sila parang hindi naman naghihirap? Bakit sila hindi binabagyo? Kasi alam nila na may bagyo. Napaghandaan nila. Yun ang pinagkaiba natin sa kanila. Napaghandaan nila. Tayo, anong gagawin? Aasa na lang sa Diyos. Pero ganun pa man, mabuti ang Diyos. Kahit tayong may gawa ng sarili nating bagyo, ang Diyos ang magpapakalma at magpapatigil ng bagyong ginawa natin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaykayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo.
Salamat sa Diyos. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man, tayo ay nagdadala ng balita ng kaligtasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling